Ako, si Ranger Master Sergeant Philbert R. Oribiana, 650974, Philippine Army. 1991, lumipat sa Philippine Air Force at doon ako inabot ng aking 34 years in the service. Doon ako inabot ng pagre-retired ko sa National Defense. SR class. Sa SR Class 32-80. Ang aking karanasan, since 1979, na maging membro ako sa sinasabi ng under ng SWAB, SRTC, FSRR. Ang ranggo ko ay private hanggang sa ako umabot ng 1979 up to 1990. Ang ranggo kong inabot sa Army ay Staff Sergeant. Subalit nung nasa sa first company ako sa Mindanao, buong Mindanao halos aking na-operate. Kasama ko ang sinasabing striking force ng First Ranger Company since 1984. Pagsapit ng 1984, na-reassign ako sa 5th Company under ni Lieutenant Jean. Subalit nung nasa 5th Company ako, my first sergeant with vacation, ako ang ipinwisto na acting first sergeant ng 5th Company. Sa hindi ko malilimot na ang aking kasaysayan, October 27, 1985, may nangyari sa 19IB, yan sa may bayan na sa nasasakupan ng Northern Samar na halos yung detachment sa kilometer 20 sa San Isidro, Las Navas, Northern Samar, sa may lugar ng Rawis, ay hindi hindi ko malilimutan sa aking kasaysayan, tumawag si General Ruiz ng 8th Division ng 8th Brigade sa Camp Sumuroy, Northern Samar, na ang 5th Company will conduct the reinforcement for one section. 15 katao kami sa aming na magre-reinforce Wing officer. sa operation na doon sa nangyari sa 19 company, sa 19 Wing officer. with officers. Supposed to be no officers. Ako lang ang designated ko ay halos ako ang acting first sergeant. Pinagkatiwalaan ako ni Captain Yen ng company commander. Pinagkatiwalaan din ako ng vice ng XO ni Lieutenant Maningo na ako ang magdala, at dahil may rank is staff sergeant, responsibility ko na isang seksyon, 15 katao kami. Sa hindi pinapalad sa oras ng kami nagsumakay sa helicopter for reinforcement doon sa 19 battalion sa detachment. Ang sa pangyayari namin, ang detachment ay hinaras, nawalok ng mga nasa humigit kumulang sa 200 NPA. Kinabukasan, kami nag-reinforce at sinabi ni General Ruiz na mag-reinforce ang Rangers. Ilan kayo? Kami ay nasa 15 na personnel ng Ranger ng 5th Company. Ako ang mismong pinagkatiwalaan ni Lieutenant Yen na mag-section leader.
na sa pagkakataon, responsibility ko yun, bumaba ang chopper sa San Isidro, Las Navas, Northern Samar. Nang mga bandang humigit kumilang sa alas 12 ng tanghali. And after that, nag-briefing kami doon sa sinasabing headquarters ng Lagpan Detachment na nagpangita kami doon ni Major Umpiñano ng Operation Officers ng 19IB na siya ay meron ding kasama na mga sundalo at iba'y kapgo. Nag-briefing kami kung paano kami papasok doon sa hinaras na detachment sa kilometer 20. Kasi umuwi pa. Ongoing pa. Subalit nung kami ay magmumove na, ang imig sa akin ni Major Piñano, okay, para madali tayo. Sumakay tayo sa truck, tigisang truck tayo ng laging concessionaire. So, hindi ko sa sinagot ko si Major Piñano, sir, violating tayo, pares tayong ranger. Sa oras ng humigit kumulang sa alas 2 ng hapon, lumabas na nga ang aming kasaysayan kung hindi ko malilimutan na habang ako'y nabubuhay. Vehicular ambush ng kilometer 15 sa San Isidro, Barangay San Isidro, Northern Samar. Ano? Halos alas 2 ng hapon yon. Nag-volume of fire na sa amin. Dalawang sasakyan halos dalawang civilian truck ang aming sinasakyan. Sa unahang truck ako. Ako ang leading sa unahang truck. Nag-volume of fire, yun na. Paano yun? Nung mag-stop na ang aking truck, parpet is open ng ranger, magsitalon, nakuha kung sino matalon. Sumawing palad ang aking kasama na 6 na hindi na nakagalaw sa loob ng truck dahil sa taas ng siding. Kaya yung nakatalon at nasa sa frontland ako, at yung isang truck na civilian na kay under ni Major Piñano, napatalblo na rin. Yon ang aking kasaysayan na hindi ko malilimot. Hindi na kami nakarating doon sa aming patutunguhan sa 20 kilometers dahil napatalbol na kami dito sa 15 kilometers nung araw na yon. Kaya ngayon, umagaw ang dilim, nandoon pa kami hanggang sa awa ng Diyos. Kami ay 3 days bago ma-recover kami lahat doon nung aming reinforcement dahil wala na kaming signal. Dahil wala na yung radyo namin, patay na ang radio operator. Nasa tabing kalila naman ang pangyayari. Kaya doon, nagtapos ang aming kasaysayan sa buhay. Yung vehicular ambush. Paano yun? Nag-start ang... Alas 2. Oo. Pero, ang kalaban, ano ka? Naka-barricades pa rin sa amin. Almost 2 days. Talagang binantayan kami doon ng halos 2 araw na kami nakakunay doon. Binabantayan pa rin nila. So, nakaretrop na. Halos kami nakapag-gumanti rin. Kami. Paano yung position? Halos ang posisyon namin, almost ito ang bundok, ito ang kalye, nakaganyan yan ang kalye. Kaya pagdating namin dito, ito ang nandito, nakaposisyon dito yung mga NPA, tapos ito ang kalye, nakakurbang ganito, dito ang kanilang killing zone. Nakapasok. Tapos, pinapasok kami dito. Ngayon, ito yung bundok ng killing zone, mayroon din dito na sniper. Nakaganyan. Kaya yung truck na sinasakayan ko, at yung driver ko ay namatay, nakaganyan yung truck. Isinoksok doon sa mismong killing zone. Kaya medyo na patalbol kami dito. Yung isang truck naman, nandito sa baba pa, hindi na forward. Yun ang aking kasaysayan sa buhay ko. Ang nangyari noon, ikinuwang ko noong gabi na, nung pagputok, kukumanding kami. Volume of fire din. Kasi ikaw ang dadala. Adi, ang aking kuwang ko doon,
nag-connect kami, counting withdraw na muna doon sa bangin, nung kalye. Cover muna. Sinerch ko yung aking kasama kung mga nakaposition sila doon. Buhay. Kung may mga buhay. Sa awa ng Diyos, sa akin naman ay meron akong nakita na 4 na wounded, isinipti ko. Tapos yung 5, kami 5, nagpaparfight pa rin doon. Aming kinukunan din. Kaya lang, hindi na namin talaga makaya at kaya na dilim na, nag-accomplish kami na maghilo muna at mag-withdraw. Siyempre, yun yung instinct na. Once na ang boss, kung kaya mo, So, nakalis naman kami. Lahat ay aking naiwas out doon sa killing zone. Na isa-isa ko yun na talagang aking isinipti kung saan sila kuhaan ko. pwede Oo, para malaman. So, Volume of fire lang doon. Kaya nung agaw dilim na, yun, nahilom na rin sila, hindi na nagpuputok, wala nang pumuputok na kwan. Nag-escape na kami na talagang kami, nag-isa-isa na kaming mag-scatter na pumunta ng bumalik na laan sa kalye, na babalik na laan sa aming pinanggalingan. pero, Almost ang namatay sa aking mga kasama ko ay fatal blow na yung 6 doon sa loob ng truck. so, hindi siya, Hindi ko na naka-recover yun. Ang nadala ko na lang yung 4 na may tama ng mga wounded. Na yun ang na-withdraw ko na papunta sa malapit sa yung sinasabi nila nung aking makunan doon, natandaan ko noon, na mayroong nakapwesto doon na detachment. Doon kami gabi na aking pinasok na yung detachment na ako naghingi na saklolo. Wala. Talagang ang almost ang lapit lang ng kalaban ay baka itong pwesto kong ito at saka itong taas na yan. Sinusungkit na lang kami doon. parang kaibigan na. Oo. Wala pa. Mga 5 meters ganyan. Oh. Ang labanan namin. Ay wala na kami magagawa doon dahil nandoon na. Dahil Inis yung pag alis mo. Okay, so, halos kung din, mga halos 10 minutes ang kunay na agad. kulong na ganyan. Oo. Ay hindi ako nasa sa transit ng truck ang ginawa ko, lumubog na lang muna ako eh. Tapos hindi ko mabuksan-buksan yung pinto. Dahil siyempre, truck yan eh. Hindi ko makuna yung lock. Ayun, nung ako makababa, nagpadakon ako doon sa harap po yung kinuberang ko ay yung gulong ng truck. Nakaganyan yung gulong ng truck ay nakaganito. Ay yung pala, mayroon ditong sniper sa aking harap. Tinitira ako dito. Ay naisipan ko noon, nung makuha ko, bangin naman yung kalye dito, malalim. Doon ako tumalon. Ay nakita ko yung 4 nandoon din. Nagpagulong-bulong na rin, may kunay na. Kaya yun na lang, ay nalalayan ko. Tsaka ako nung maalalayan ko, maka 10 meters, dyan na kayo, huwag kayong aalis. At babalik ako doon, baka mayroon pang ibang mga buhay. Ayun, fight na naman ako noon hanggang sa lumaban ng ako, manay na rin ako. Hanggang sa nakuha ko nga yung agaw dilim ng panahon dahil alas 2 hanggang alas 6 na, nagbubok po, fight pa rin kami. Wala na rin doon dahil yung mga kapbo at yung mga ibang military, yun ang hindi ko na na-identify na kung ilan sa kanila rin ang namatay o na-wounded. Pero si Major Piñano na history ng operation sa batalyon ng 19 IB, kami ang magkadikit na kami nagpaparfight, talagang sumasagot ng putok doon sa mga kalaban namin. Ay ngayon, nung naisipan ko at kunin ko, binalikan ko na yung aking 4 na may wounded. Naiwan ko doon si Major Piñano. Yun, nung mga kunay namin, nung mga 2 days, kunay na uli ako, kasama ako pagre-recover na dahil ako nandudula naman sa headquarters ng kunay doon, ng laging concessionaire. Sumama na uli ako sa operation. Ngayon, nakita ko doon, talagang yung kasamahan namin,
Yung aking apat na nasa sa loob ng truck ko, na-recover. Tapos yung si Major Empeñano, nakuha namin na nandun sa may kanyang kinapupwestuhan. Wala. Patay na rin. Halos namatay na rin doon. Si Medyo. Major Empeñano. Ranger din yun. Sumisigaw. Halos talagang kunay. Pasokin kami, pasurenderin na ganyan. Na hindi na namin makunan, pero according to intelligence, nakuan, halos ang dami rin daw na kunay, talaga rin mga nangamatay sa kanila. Nung kinabukasan, Na nung gabi, nag-away na sa... nung gabi na, natahimik na rin sila dahil wala na rin, hindi na rin makakunan. Pero nakabantay pa rin sila doon sa kanilang ambush position. Pero yung na yung buhay. Oo, na-withdraw ko na. Ayun, mayroon namang hospital doon sa laging concessionaire ay mayroon silang hospital. Ay di, yung katulad ko, mayroon din sugat-sugat na kaunti. Naku, di, doon nagpagaling. Kinabukasan, nag-reinforce din nga yung aming ibang tropa, yung kasama namin sa Kamsumuroy. Pagbaba ng helicopter, yung mga wounded, yun naman kami naman ang dinala naman yung iba doon na sa hospital, sa Biluna na diretso na. May Ay noon, ang akin laan naman, ay di yung mga laan, yung mga sa mukha ko na dugo-dugo na medyo ko, ay di yung bubog nga laan ng truck. Pero ako'y walang nakuha sa sarili ko na fatal blow. Nakasa. Tapos ay nung mag-reinforce nga, yun. Nung mag-recover, yun, kasama na rin ako ulit sa operasyon. Yung pag... Bali, mga 2 days bago kami conduct of recover doon. Gawa ng, according to intelligence report, ay nakakunay pa rin, talagang gwardyado pa rin doon. May nandudong pa rin. Dahil yan ay laging concessionaire, kung sa Kunay National Road, yung mga jeep na mga service nila, padaan-daan, mga single motor, yun, may nagsasabi na mayroon pa raw na nakagwardya roon, na ganyan. Di, kinandak uli namin ng paano ang plano na kunin. Oo. Kasama. Kasama pa rin ako na noon. Ano yun? Volunteer na. Dahil talagang gusto ko talagang kunin din kung ano nga ang pangyayari doon para ma-analyze ko yung sitwasyon na kung ano man, kung tama o mali yung aming nangyari doon. Yun yung... Oo, meron. Siyempre, Ano yung mas... pagdating ko roon, natapos na yung aming vehicle rambos, nag-rescue, tapos ay ilang buwan, Hindi. Ano nakita mo? ay area na nakita ko talaga yung mga kasamahan kong apat na nandun doon sa truck, yun, naming hinakwat na doon, sa taas nga nun. Ang mga kasama ko noon ay halos ay yung mga wounded ay si Corporal Galye noon, si Bambalan, saka sino ba ito? Mga ito, sina Amande. Halos mga kunay na yun. Pero yung mga namatay, ang nakunay ko lang doon, ay yung kabady ko talaga nakaklosing ko, na yung si Sergeant, si Sergeant Escoto. Yun, ang aking kabady na talagang napatal blue doon. Doon ako napakuna agad. At dahil nga, hindi na nga nakatalon-talon yun. Ano yun? Gamit talaga. Apat. Pero may pareho kasi. Wala lang kaming kunay talaga. Yung apat na yun ay wala. Na-recover talaga lahat ng mga armas nila. Wala na. Sa amin lahat, yung aming mga gamit, yung sa fatal blue ko na nakukuha ko, yung radyo, iniwan na. Dahil talagang sinira lang nila doon. Yung radyo. Pero yung... Yung gamit na mga equipment namin, nakuha,
Dalal, Jungle Pack, yung mga 4 na baril ng aming mga kasamahan, yun, nangawala na doon. Gano'n? Yun. Abay, sa kasaysayan ko, yun ang talagang ako'y nag-assign ng Mindanao sa Cotabato. Wala man lang akong nasasabihin kong kasaysayan doon. Nai-encounter kami pero parang masaya pa dahil siyempre bata-batalyon yun eh. Pero ito, na sinasabi kong kasaysayan ko ito dito sa Camp Sumoroy, sa Northern Samar, ito ang napatalblo ko na hindi ko talaga hanggang ngayon na malilimot sa buhay ko. Parang, yun nga sinasabing, ikalawang buhay ko na yun. Ano yung naging epekto sa'yo? Ay, sa akin naman, minsan naiisip ko na ganyan pala ang isang maging sundalo, lalo na kung sa Ranger, talagang ipinaglalaban ang karapatan at paglalaban ang kasayahan at kaligayahan ng aming mga grupo. Ay wala pong talaga. Lahat ng santo ay halos ay natawag ko doon ng lahat ng mga santo para kunay nga ang buhay ng tao ay isa. Talagang kunay hanggang doon lang ang kuhan ko doon. Kaya nung makatapos yon, ang ambos ko at saka noong kami nakarelax na, nagbalik sa Manila, refresher. At dahil nga, nawalop nga ang isang kumpanya. Siyempre, pagdating natin, ang mga ganyan naman ng Ranger eh. Pag medyo ang isang kumpanya noon, nawalop, refresher. At dahil medyo nalilimutan na baka ang ating mga pinag-iskulingan, yung mga pinag-aralan. Kaya nung bumalik na sa Manila, yun, sa awa ng Diyos, akala ko ako noon at dahil ako'y napatalbol sa vehicular ambos, yun, nag-refresher, pagkatapos ng refresher, at marami na uli natutunan, ay nakatapos, nagka-graduate uli, yun naman ang dumating sa buhay ko. Sa halip na sana ay mapupromote, pala naman ako'y ang pinuntahan ko, at dahil napaaliw-aliw tayo sa mga bakasyon, nagkaloko-loko, naisip parang kung sa kunay natuliro tayo sa ating pangyayari. Di, nagtaka naman ako kung baka naman ako na-demote ng staff to private. Ay, ang kunay noon, yun nga, sinasabing awol daw. Ay, inimbestigahan ako, awol. Almost, kunay nga, yung 6 days lamang, ang aking kunay noon. Ay, inamin ko naman na ako nga ay nangkasala. Pero bakit ka lang ako? Ay, dahil, yun nga, parang ang kuhan ko, nakukong ko pa rin yung aking, sa pangyayari nga nung ako'y naambos, na parang kung sa kunay, Parang tagal mo. hindi maka-move on kung paano. Kaya yun, nag-happy-happy ng bakasyon. Yun na, nagkaloko-loko na. Pero sa sawi mong maigi naman, at noong 1990, ay medyo tumulong sa akin nga sa akin si Captain Bulagay na parang ako'y pinag-relax niya dahil ako kinuha naman yan driver. Pinag-relax ako. So what nung nakaraang kunay noon, nung ako magre-report na uli sa Magsaysay, ang kunay sa akin ni Captain Bulagay, ure, maghanap pa ng unit mo at tayo, ang regimental ay dissolved na. Gawa nung, kunay nga, yung sinasabi ng kudita nung una, mga kudita. Sabi ko, sir, pwede bang ako maghanap na ibang unit? Ay, sa awa ng Diyos, napapunta ko sa isang, kunay pa noon, kay General Celiona, Philippine Air Force. Naging driver naman niya ako. Assign ko naman ay sa J1, sa Aguinaldo. Sa promotion division pa, siya ang promotion chief division. Kaya sabi ko, baka dito na.
mababawi ko uli yung aking nabawasang ranggo. Bawal. Sa awa ng Diyos, sa bali mga 12 to 13 years ko huli sa serbisyo sa Philippine Air Force, nabawi ko hanggang sa Master Sergeant. Yon ang aking kasaysayan. Subalit, nitong 2009, apan ETA ko na uli, sinabihan ako ni General Celiona, Ore, 13 years na. Bali, mga 6 years na yata. Ganyan. 6 years na ang iyong Master Sergeant. Baka ma-attract ka dahil hindi ka naman nag-i-schooling. Mabuti pa, 34 years, ang serbisyo mo, baka ikaw ay pwede nang mag-file early retirement upon ETA. Sabi ko, sir, yun na nga, sir, ang nasa isip ko. Magre-retire na ako. Kaya sa awa ng Diyos, 2009, nag-file ako ng retirement na noon. Pero nung ako makapag-retire, nag-file of retirement na, hinihintay ko yung order ko, tuloy pa rin ang aking pagdadrive sa kanya dahil siya naman ay isa rin ng retired na rin. Nagsilbi pa rin siya at nagsilbi pa rin ako sa opisina ng National Defense. Di. Logistic sa DND. Yon, sa awang ko doon, kahit ako retired na, nagsilbi pa rin ako doon sa aking nagtulong sa akin. At iyon ang aking kasaysayan sa aking buhay na hindi ko malilimutan. Ranger. All the way.